Vice President Sara Duterte, you can run, but you definitely cannot hide. Dahil bukas po, or simula bukas, ay aalis na naman si Sara Duterte. Aalis ng bansa si VP Inday Sara sa Huwebes, April 23, para sa serye ng biyahe sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom hanggang May 15. Bakit kaya medyo matagal-tagal ang kanyang pag-alis? Dahil ba magpapalamig muna? Inaasahan ba ni Sara Duterte na kapag pagbalik niya after itong medyo mahababang bakasyon ay makakalimutan ng taong bayan ang nangyari ngayong hapon diyan sa House Justice Committee? Hindi, Sara. Hindi makakalimutan yan ng taong bayan. In fact, marami pong mga DDS ngayon ang nagising sa katotohanan na ito ba yung inyong iniidolo? Ito ba yung gusto nyo maging presidente? Dahil kung napanood nyo po yung pagdinig kanina sa House, parang please believe it or not. Ako nga hindi ko mafathom. Hanggang ngayon, hindi ko talaga maubos maisip kung paano nagawa ni Sara Duterte yan. Pinalalabas nila na simple ang kanilang buhay. Si Digong nga, di ba, na ako lang bulang, kung magbe-birthday, isang mamon lang na may kandila. Yung pala, ganito kalaking pera. Bilyon-bilyong halaga ng pera ang dumaan kay Sara Duterte. 6.7 billion dumaan sa account ni Sara Duterte. Saan galing yung perang yon? Saan napunta yung perang yon? Hindi na po natin malalaman. Kaya tama po lahat ang noon pang sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes. 2016 pa lang, inilabas niya na itong naamoy niya kay Rodrigo Duterte at sa pamilya Duterte. Yung perang pumapasok sa kaban ng mga Duterte, pero wala pong nakinig sa kanya. Pinagtawanan lang siya at tinanggalan ng kredibilidad kung ano-anong sinasabi tungkol sa kanya. Ngayon, vindicated po si Sonny Trillanes dahil tama, tugmang-tugma yung kanyang mga nilabas na resibo, resibo doon sa mga records ng AMLAC. Yung pong Anti-Money Laundering Council na umabot sa 3.7 billion ang inflow ng pera kay Sara Duterte. Yan po resibo po yan Hindi po yan chismis, hindi yan sabi-sabi. Yan po ay numero na talagang nakita natin at narinig natin kanina. No wonder nag-file ng petition itong asawa ni Sara Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang pagsabpina ng kanilang bank records. Ito pala yun. Kaya naman pala, dahil mabubuko talaga, hindi na po nila ito mapapasinungalingan. It's either harapin nila, sagutin nila, or tumakbo na lang sila. Gising mga Pilipino, lalo na yung mga DDS. Ito yung iuupo yung presidente. Sa bagay kung kayo-kayo lang, hindi nyo maiuupo si Sara Duterte. Lalo na at nalantad itong money trail. Hindi na po pwedeng isawalang bahala Kailangan na pong harapin ito, sagutin ni Sara Duterte. Nakakalula po yung pera Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan nating halaga ng pera dito. Kaya nga hirap na ang mga DDS, lalo na yung mga kaalyado ni Sara Duterte para ipagtanggol siya. Pero hindi pa rin. Maglalabas pa rin sila ng mga nakakabobong statement para lang ipagtanggol si Sara Duterte. Iisipin mo tuloy, sa sobrang pagkapanatiko ba ng mga taong ito, nabobobo na talaga sila? Ito po yung tungkol sa AMLAC Sabi ni Maluti Kia, kaya pala may bagong AMLAC Ed? Sabi pa ng iba, kaya pala Attorney Ronel U. Buenaventura replaced Attorney Matthew M. David as Executive Director of the Anti-Money Laundering Council. Now, you know, meron silang ibig ipahiwatig Sabi naman ng Boss Dada, isa sa mga banateros, yung nagsasalitang taga-AMLAC, kaka-appoint lang noong April 14. Ha ha ha! Bistado mga demonyo. Bakit? Anong ibig nyo sabihin? Porke nagbago ng head ang AMLAC, mababago yung mga figures doon? Yung ba ang gusto nyong panabasin? O talaga mga bobo na lang talaga kayo? Kung kayo na bobobo, wag nyong gawing bobo ang Pilipino. Gustong palabasin ng mga ito na kaya pala pinalitan yung dating executive director ng AMLAC ay para dito sa event na to, na ilalabas niya yung mga dokumento. Teka muna, kahit na ordinaryong mamamayan ako, hindi naman ako siguro kasing bobo na mga to.
Bakit? Porque nagpalit ba ng executive director yung AMLAC? Madodoktor niya yung mga figures doon sa mga dokumento? Kung nauuto nyo at nabobobo ninyo ang mga DDS, hindi kami. Okay? Hirap na lang kasi kayong ipaglaban si Sara Duterte. Kaya kung ano-ano na lang to save face ang sasabihin ninyo. Porque nagbago ng executive director, mababago yung mga figures. Ganun bang ibig nyo sabihin? Ito pang isa, yung kanyang best friend, si Senator Amy Marcos. Sabi ba naman, kung siguradong mai-impeach na si VP Sara Duterte sa Kamara, bakit pa nila itutuloy ang hearing? Due process ba to? O palabas lang? O baka naman kaya ikaw, Amy Marcos, ang nagpapalabas lang? Nagbibida-bida ka na naman eh. Sabi ko sa inyo, hindi na po mananahimik ang taong bayan. Kung kaya niyong utuin ang mga DDS, Amy Marcos, hindi kami. Hindi kami. Last year, dumulog si Sara Duterte sa Supreme Court. At ang reklamo niya, hindi daw siya nabigyan ng due process. Ngayon na binigyan kayo ng due process, sasabihin ni Amy Marcos, bakit pa nila itutuloy ang hearing kung siguradong mai-impeach na si Sara Duterte sa Kamara? Due process ba to o palabas lang? Sorry, Amy Marcos, due process yan. Due process na hiningi ng best friend mo sa Supreme Court. Ngayon, iginawad sa kanya yung due process na yan. Kung ano-ano pang palusot ang gagawin ninyo, mahiya naman kayo. Ikaw, Amy, sobra ng pagkabulag mo. Nakakahiya ka na. Saan na napunta yung utak mo kung meron mang natitirang utak pa dyan? Sasabihin mong palabas na lang itong impeachment? Kaya naman pala itong mga DDS, sasabihin pa nila, may gera na sa Middle East, ang taas na ng gasolina, pero nakasentro pa kayo sa impeachment. Sabi naman ng iba, nahuli na si Saldico, balik na tayo sa flood control, tigilan na muna yung impeachment. Kaya naman pala, dahil lalabas lahat ng baho ni Sara Duterte dito pa lang sa Kamara. Kaya pilit na pinipetisyon nila Sara Duterte na wag matuloy itong hearing sa House. Ang gusto nila, idiretso kagad sa Senado. Bakit? Kasi dito pa lang sa Kongreso, malalaman na, maririnig na ng taong bayan. Dahil yun ang sinabi ng Supreme Court. Dapat dito pa lang sa House, bigyan na ng pagkakataon si Sara Duterte na magpaliwanag at depensahan yung sarili niya dito sa mga resibo, dito sa mga witness, dito sa mga lalabas na ebidensya. Anong ginawa niya? Tumakbo, hindi humarap. Tapos kung ano-ano idadahilan nyo, lalo ka na Amy Marcos, kung talagang kaibigan ka, at naniniwala kang walang kasalanan si Sara Duterte, ikaw mismo ang pipilit kay Sara na harapin itong impeachment niya. Dahil sigurado kayo na maa-acquit kayo dahil wala kayong kasalanan. Ngayon, dumating man yan sa Senado na lagi kong sinasabi, i-acquit man siya dahil siguradong yun ang gagawin ng mga Sara Duterte senators. I-acquit nila si Sara Duterte kahit na napakalakas na ng ebidensya laban kay Sara Duterte. But I still hope and pray, magbago ang isip ng mga senador na to. Kung talagang sila ay para sa taong bayan. Ito nalalantad na sa taong bayan. Lahat ng mga karumal-dumal na ginawa ni Sara Duterte. Mantakin ninyo, bilyon-bilyon ang dumaang pera kay Sara Duterte. Kaya naman pala, ang daming pambayad sa mga trolls. Tapos kung makapagbintang itong mga trolls na to, kami pa daw ang bayaran. Hindi namin kailangan bayaran dahil nakakagaan ng dibdib ang magsabi ng katotohanan nang hindi binabayaran. Kaya naman pala, may pambayad sila kay Kaufman na kung narinig nyo kanina, double whammy ang nakamit ng mga Duterte. Itong pagsambulat ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte at yung pag-reject ng ICC sa panibagong petition ng kampo ni Kaufman hinggil sa jurisdiction ng kaso nitong si Digong. At dahil na-reject na naman sila, mas nakakasigurado na itong kaso ni Rodrigo Duterte ay dediretso sa full trial. At yan din ang mangyayari sa kaso ni Sara Duterte. Sa dami ng lumabas ng ebidensya kanina, mas nakakasigurado na tayo na yan ay dediretso sa isang full trial sa Senado. But again, tulad ng inaasahan natin, itong mga senador na mga Duterte ay nagsisilbi sa pamilya Duterte, hindi po sa taong bayan. At mas malamang i-acquit nila si Sara Duterte. At kapag ganyan ang ginawa ng mga senador na to, taong bayan po ang haharapin nila.
And I'm sure, kapag inakwit nila si Sara Duterte sa dami ng lumalabas na ebidensya, hindi po natin alam kung hanggang saan ang pasensya ng taong bayan. Ay nako, kinikilabutan po talaga ako sa laki ng pera. Hindi ko mafathom yung halaga ng perang yon, kung gaano kalaki yung perang kinurakot sa taong bayan. Sabi ng mga DDS, hindi naman daw galing sa pera ng bayan yung mga dumaang pera kay Sara Duterte, yung 6.7 billion na yon. Saan galing? Sa mga drug lords? Eh di mas matindi yun. Sabi naman ng ibang DDS, hindi naman daw kailangan i-declare lahat. Paano kung may mga passive na businesses itong si Sara Duterte? Ibig sabihin, hindi naman siya active kahit na siya ang may-ari ng ibang mga businesses na sinasabi ng mga DDS. Na hindi daw kailangan isama lahat sa salin para sa impormasyon ng mga DDS na ayaw sabihin sa inyo ng inyong mga iniidolong mga DDS. Kapag ikaw po ay tumakbo sa isang government position, kailangan po ng salin. Kailangan nyo i-state lahat ng inyong ari-arian, kayamanan, at kung ano man meron kayo. So, hindi po exempted si Sara Duterte dyan. Ano? Hirap na kayong ipagtanggol si Sara Duterte, no? O, ayun, no? Ang gagawin, tatakbo na naman. Lilipad sa ibang bansa. Ilang araw? April 23 hanggang May 15? Aba, balita natin, April 29, magdidesisyon na ang House kung itatransmit na nila sa Senado itong impeachment case ni Sara Duterte. Okay lang na hindi siya makarating sa April 29 hearing dahil nung una, ngayong pangalawa, yung pangatlo, expected na po na hindi haharap si Sara Duterte. Bakit kanyo? Sige, magtanong-tanong kayo sa paligid. At kahit na yung mga DDS na yan, at kahit na sila Amy Marcos, deep inside them, alam nila kung bakit hindi umattend si Sara Duterte sa mga hearing na to para ipaliwanag yung side niya, para kontrahin itong mga resibo, mga ebidensya, mga witnesses na to, para pasinungalingan yung mga ibinibintang sa kanya. Alam nila na guilty si Sara Duterte. Dahil siyempre, aamin ba yung mga yan? Kung si Amy Marcos nga hindi aamin Si Sara Duterte pa kaya? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.